Magandang araw sa inyo mga kasikreto. Ako ito si Rita. Hindi ako mahilig sa horror stories. Sa totoo lang, dati akong naniniwala na lahat ng multo ay gawa-gawa lang ng isipan natin hanggang sa lumipat kami sa bahay na yon. Isang bahay na hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang balikan. Nagsimula ang lahat noong 2022. Katatapos lang ng pandemic at naghahanap kami ng mas murang matitirhan. Tumataas na kasi ang renta sa Maynila. May nag-alok sa amin ng isang bahay sa probinsya. Malapit sa ilog, tahimik, presko ang hangin. Masyadong mura. Dapat doon pa lang nagtangka na ako. Pero bilang isang single mom na may 8 taong gulang na anak na si Mia, mas pinili kong isipin ang practicality kesa intuition. Pagdating namin, napansin ko agad ang bahay. Luma siya pero matibay. Konkreto ang baba, kahoy ang second floor. May bakuran na may manggang puno. Sobrang tahimik ang paligid. Sobra talaga. Parang walang kapitbahay. Sabi ng landlord, madalang lang daw ang nakatira sa area dahil binabaha minsan. Minsan lang naman daw, sabi niya. Tinanggap ko ito kagad. Unang gabi pa lang may kakaiba na akong naramdaman. Hindi takot, hindi rin kaba. Alam mo yung parang may nakatingin sa'yo. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong basa ang sahig sa kusina. Akala ko tumutulo lang ang gripo. Pinunasan ko. Pagbalik ko makalipas ang 5 minuto, basa na naman ito. Pero walang tubig na tumutulo. Wala ring tagas. Tiningnan ko ang paa ko. Putik. Parang galing sa baha. Kinalabutan ako pero pinilit kong maging logical. Bagong linis lang siguro. Bulong ko sa sarili. Mga tunog sa gabi ng bandang 2:00 na madaling araw, sadyang nagigising ako. May maririnig akong kung anong tumutunog. Tubig? Para may umaagos sa loob ng bahay. Hindi siya ulan, hindi siya gripo. Parang rumaragas ang baha. Dahil doon napapaupo ako sa kama. Pinapakiramdaman ang paligid ko. Pero malinaw kong naririnig. Puro lagaslas ng tubig. Paglabas ko naman ng kwarto, bigla itong tumitigil. Normal na ulit. Tuwing lalabas ako, nawawala. Tuwing babalik ako sa kama, bumabalik. Doon ako unang nakaramdam ng takot. Si Mia, kinaumagahan, nung nag-aalmusal kami, may tinanong siya. Bakit may babaeng umiiyak sa baba kagabi? At doon nanlamig ang kamay ko. Sabi niya malamig daw. Lalo ako natahimik at hindi ako nakasagot agad. Ayaw kong takutin ang anak ko. Nanaginip ka lang siguro anak, sabi ko sa kanya. Pero mula noon, ayaw na niyang bumaba mag-isa. Pagdating ng 3 araw, nagsimula ang amoy. May naaamoy akong amoy putik. Amoy lumang tubig. Alam niyo naman yung mga ganong amoy, di ba? Amoy baha na ilang araw nang nakatambak. Naglinis ako, nilinis ko lahat. Bleach, Sunrox. Naglagay na rin ako ng air freshener pero tuwing gabi lang lumalabas ang amoy. Eksaktong 12:00 ng gabi. Parang may sariling oras ang bahay. Isang gabi nagising ako dahil nauuhaw ako. Sobrang uhaw ko nung gabi na yun. Bumaba ako para uminom ng tubig. Pagdating ko sa hagdan, napahinto ako. May basang bakas ng paa sa sahig. Maliit, parang sa bata. Pero hindi ito kay Mia. Papunta ang bakas sa sala, kaya sinundan ko yun. At doon ko siya unang nakita sa gilid ng sofa. Isang babae.
Basa ang buhok. Nakaupo siya doon at nakahawak sa dibdib. Nakatingin sa sahig. Hindi ko makita ang mukha niya at parang nanginginig siya. Akala ko totoong tao. "Miss, okay lang kayo?" Walang sagot. Isang patak ng tubig ang nahulog sa sahig. At doon ko napansin, hindi siya gumagalaw, hindi siya humihinga. Unti-unti siyang naglaho, parang usok na natunaw sa hangin. Doon ako napasigaw. Kinabukasan, pinuntahan ko ang pinakamalapit na tindahan. May matandang babae roon. Tinanong ko kung may history ba ang bahay. Biglang nagbago ang mukha niya. "Ay, doon kayo lumipat?" Tumango ako. Tahimik siya sandali bago nagsalita. "Naku, may namatay doon." Nanikip ang dibdib ko. Noong 2018 daw, malakas ang bagyo. Biglang umapaw ang ilog, flash flood. Isang pamilya ang natrap sa bahay. Mag-ina, hindi agad nakalabas. Umabot ang tubig hanggang sa kanilang leeg. Natagpuan silang magkayakap. Nalunod. Simula noon, wala nang tumatagal na tenant. Yung iba, umaalis daw sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi raw dahil sa multo, kundi dahil sa nararamdaman. Pagbalik ko ng bahay, mas mabigat ang hangin. Parang alam ng bahay na nalaman ko ang sikreto nito. Ganun talaga yung pakiramdam ko eh. At sumapit na naman ang gabi. Muli kong narinig ang baha, pero mas malakas na. Parang totoo na. Nagising si Mia at umiiyak. "Ma, basahing pa ako." Pagtingin ko sa sahig ng kwarto, may tubig. Nagulat talaga ako, pero manipis lang. Mababaw lang siya, pero gumagalaw. Parang may agos. Nagpanik ako. Binuhat ko siya. Pero pagbukas ko ng ilaw, wala nang tubig. Tuyong-tuyo ang sahig. Simula noon, pareho na kaming nananaginip. Parehong eksena. Umuulan, tumataas ang tubig. At may babaeng kumakatok sa pintuan. Humihingi ng tulong. Pero hindi naman namin mabuksan ang pinto. Lagi kaming huli, laging nalunod. Gigising kaming pareho, sabay na umiiyak. Nagdesisyon na akong umalis, pero bago kami makalipat, may nangyari. Pinakamatindi. Gabi yun, biglang umulan ng malakas. Nawala ng kuryente. At biglang may tubig na pumasok sa bahay. Hindi ilusyon. Totoo. Umaakyat sa paa ko. Sumisigaw si Mia. Tumakbo ako palabas pero ayaw bumukas ng pinto. Para kaming nakakulong. Naririnig ko na ang iyak ng babae. Napakalapit lang nito. Parang nasa likod ko. Hindi kami nakalabas. Mahina pero malinaw. Paglingon ko, nakita ko siya. Mas malinaw kaysa dati. Yakap-yakap niya ang isang batang babae. Pareha silang basang-basa at namumutla. Takot na takot. "Tulungan mo kami." Biglang pumasok sa isip ko ang realization. Hindi niya kami tinatakot. Humihingi siya ng tulong. Naalala ko, sinabi ng matanda, hindi raw matahimik ang kaluluwa kapag walang nakakaalala. Kinuha ko ang kandila. Nagsindi ako kahit nanginginig. At nagsalita ako. "Hindi kayo nag-iisa. Naalala ko kayo. Pwede na kayo magpahinga." Umiiyak ako habang sinasabi ko yun. Unti-unting humupa ang tubig. Nawala ang lamig. At sa huling pagkakataon, ngumiti ang babae. Mahinang ngiti. Isang pasasalamat. Pagkatapos, nawala na sila.
Bumukas ang pinto, tumigil ang ulan. Kinabukasan, umalis kami kaagad. Hindi na ako lumingon. Hindi na rin namin naranasan ulit ang mga pangyayari. Pero may iniwan sa akin ang bahay na yon. Hindi trauma, hindi takot, kundi isang aral. Ang aral, minsan hindi lahat ng multo ay nananakot. May ilan lang na naiwan lang sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Hindi dahil gusto nilang manakot, kundi dahil walang nakakaalala sa kanila. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang multo, kundi ang posibilidad na mamatay tayong mag-isa at tuluyang makalimutan. Simula noon, tuwing may baha sa balita, nagdadasal ako para sa mga taong hindi nakaligtas, para sa mga bahay na may kwentong hindi naikwento, at para sa babaeng minsang nakita ko na hanggang ngayon pakiramdam ko minsan pa ring nakatingin sa ilog. Hindi na umiiyak, kundi payapang nagpapahinga. Ako si Rita at ito ang kwento ng bahay na iniwan ng baha. Kung sakaling lilipat kayo sa bagong bahay, wag lang ang presyo ang tanungin ninyo. Minsan, may mga alaala roong hindi kailanman umaalis.